Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang dalawang kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ito po ay tugon sa chapter 21. Ang dalawang kabanata na ito ay napaka-espesyal dahil hindi lamang po ito tungkol sa mga Israelita. Bagkus ay tungkol po sa mga naglilingkod sa Panginoon. At mula po chapter 18 nabasa po natin ang kumbaga holy code o ang ethics, ang nararapat na uri ng kalinisan na dapat ipamuhay ng mga Israelita. At 21 naman ay tungkol po sa kabanalan ng mga pari. Pagkatapos ay naibahagi ni Pastor Jason ang tungkol po sa dapat na panlabas na itsura at uri ng pag-aasawa ng mga pari. Sabi sa chapter 21 verse 4, huwag dudungisan ang sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Dahil ang pari ay siya pong malapit sa Panginoon, sila ang nakatalaga na humawak sa Panginoon. Kung kaya naman po ang panuntunan para sa mga pari ay di tulad sa ordinaryong kongregasyon ng Israel. At ngayon naman po sa chapter of 22, tungkol pa rin po ito sa panuntunan ng Diyos pagdating sa mga pari. Dito makikita natin ang tungkol sa mga paghahandog. Ipinapakita po nito ang espiritual na kondisyon ng tao at ng kanyang puso. Pagdating kay Hesus Kristo ay nakikita na po niya kung ano man ang ating intensyon o kaya motibo sa pagdulog sa Kanya. At ganito din po dapat ang pananaw na gamit po natin sa pagbabasa ng kabanatang ito. Ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng buong puso. Ano po ang kondisyon ng ating puso sa ating pong pagdulog sa Diyos? Sa chapter 22, nabanggit po dito ang napakaraming mga batas, tungkulin o kaya tuntunin. Mga panuntunan. Sa verse 31 hanggang 33. Sabi dito, sundin ninyo ang aking mga utos, ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Ito po ay mahalagang pananaw o kaya perspektibo na dapat po nating tandaan bilang naglilingkod sa Diyos, na ang Diyos ay Panginoon, siya din si Jehovah. Dito paulit-ulit na sinabi na siya ang Panginoon na gumawa sa ating banal. Ako ang Panginoon, ito po ay parang lagda ng Panginoon. Signature ng Panginoon. Kanyang sinasabi na ako ang Panginoon na banal. At bilang siyang Diyos natin, dapat na magkaroon ng panuntunan pagdating sa paglilingkod sa Kanya dahil siya ay Diyos na banal, Diyos na nagbibigay buhay. Sa
Sa kanyang nasasakupan, naroon dapat ang kabanalan, walang kamatayan o kaya'y bahid kasalanan. Kaya bilang naglilingkod sa kanya, dapat lamang na ang tao ay maging banal at nagbibigay ding buhay. Dito, sinasabi na sa atin pong pagdulog o dahil tayo ay malapit sa Diyos, dapat din po tayong maging banal. At sinabi din po dito, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo, ako ang Panginoon. Na pagdating sa mga Israelita mula sa pagiging bayan na walang pagkakakilanlan at sa pagiging alipin, sila ay ibinukod ng Diyos, pinili ng Diyos, at ngayon nga ay dinadala na niya sa kanyang lupang pangako. Naroon ang pagpili ng Diyos. Sila ay kanyang pinili upang siya ay kanilang maging Diyos. At dapat sila na mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Kamakailan lamang nagkaroon po tayo ng gentle, blessed above all. Sinasabi po ng Panginoon para po sa ating lahat na tayo po ay iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Kung kaya naman po dapat tayong tumugon sa pagtawag na ito, sa pagkakakilanlan na ito, dapat tayong maibukod, malinis at maiba kumpara sa Ehipto. Lalo na po para sa mga taong gustong maglingkod sa Diyos. Dahil ang kabanata po kahapon at ngayon pareho pong tungkol sa mga pari. Kung kaya naman ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Ihandog sa Diyos ang kaloob na karapat-dapat para sa Kanya. Dito nabanggit ang pagtanggap ng ilang beses or acceptance. Una sa verse 1 to 9. Ito po ay tungkol kung ang pari ay naging marumi, ano ang dapat na gawin. So verse 1 to 4, tungkol po ito sa paglayo sa kasalanan at kamatayan. Sabi sa verse 2, sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, huwag lapastanganin ang banal kong pangalan, igalang ang mga handog na inihahandog sa Diyos ng mga Israelita. Sinasabi po dito na kung sila man ay maghahandog ng di karapat-dapat sa Diyos, sila ay dapat na paalisin. Dahil nasa kanila na ang marka ng kamatayan sa verse 4 at 5. Nabanggit po dito ang 6 na magkakaibang mga bagay, lalo na sa verse 4. May malubhang sakit sa balat, may sakit na tulo o nakahipo ng anumang bagay na marumi dahil nakadikit ito sa patay o nilabasan ng binhi, nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Narito po ang 6 na kondisyon na magiging dahilan na siyang dahilan para hindi makalapit ang pari o kaya hindi makabahagi sa paghahandog sa Diyos. Dito nabanggit po ang pagdurugo dahil ang dugo ay simbolismo ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay ay lumalabas sa tao. At ito po ay
pagpapakita ng kamatayan. At ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. At ito ay dahil sila ay naglilingkod sa Diyos na banal, Diyos na nagbibigay buhay, kung kaya naman hindi po karapat-dapat na lumapit sa Kanya ang anumang may simbolismo ng kamatayan. Hindi po nito ibig sabihin na ang tao ay agad nang nagkasala. Bagkus, ito ay para lamang mapalinis o kaya mapanatili ang kabanalan sa presensya ng Diyos. Nabanggit din po dito ang paghipo o kaya paghawak ng patay. Nabanggit din ang mga bagay na pagkain ng mga bagay na gumagapang dahil ang mga insektong ito ay kumakain ng patay. Maaaring gumagapang sa lupa, gumagapang sa tubig, at merong itong hugis. Maaaring ang mga bagay na ito ay mayroon ding mga kaliskis. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, naroon pa rin na sila ay nasa kategorya ng pagiging marumi. Ito ay simbolismo pa rin ng kamatayan. Ngunit sa verse 5 at 6 ay nagkaroon po ang Diyos ng paraan kung paano mapapalinis. Sabi dito, siya ay maaari lamang kumain ng mga handog kung siya ay nakapaligo na, pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Narito makikita po natin ang kondisyon ng Diyos upang sila ay makabalik sa paghahandog. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, paano po natin ito maiaplika sa atin pong pubang buhay? Ang mga bagay po ba na ating ginagawa ay nakapagbibigay buhay? Pagdating po sa pagiging sisidlan ng kamatayan, hindi po ibig sabihin nito na tayo ay papatay ng tao o kaya ay mananakit ng iba. Pisikal na pananakit, hindi po. Bagkus ay kung tayo po ba ay nabubuhay ayon sa puno ng buhay. Ang paraan po ba natin ng pagtingin sa ating buhay at sa paningin sa iba ay nagbibigay buhay? Halimbawa, sa marketplace, walang may gusto sa boss. Kaya naman tuwing lunchtime, magsisimula ng magchismisan tungkol sa boss na ito. Makikisama ka po ba sa pagchichismis na ito? O magkakaroon ka ng hangganan at hindi ka magiging katulad nila na nagsasabi ng mga masasamang bagay o kaya pagchichismis tungkol sa boss na ito? Dahil alam mo na ang lumalabas sa iyong bunganga ay mayroong kapangyarihan. Kaya naman kung mayroon pong mga negatibong bagay na lumalabas sa iyong bunganga, dahil lahat ay hinuhusgahan ng iyong boss pagkatapos ikaw ay makikisama din, ito po ay simbolismo rin ng kamatayan. Ito ay pagpapakita ng hindi kabanalan na ayon sa kalooban ng Diyos. At kung babalikan natin ang nasa kabanatang ito, ang ganitong uri ng karumihan ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos o kaya lumapit sa presensya ng Diyos. Isa pang halimbawa ay ang paraan po natin ng paggamit ng ating pera. Ito po ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Maaring may pag-iisip na tayo na ang perang ito ay atin pong inani, kung kaya dapat lang nagastos din tayo ng gastos. Ngunit ang sinasabi ng Diyos, dapat din po tayong maging maingat sa paggamit ng perang ito. Dapat na umayon pa rin sa kalooban ng Diyos, gamitin ang perang ito sa paraang makapagbibigay lugod sa Kanya. Dahil kung hindi, magiging paraan lamang ito upang matisod sa ating dapat na ugnayan sa Diyos.
Kaya naman po dito ang sinasabi ay kung ano man ang lumalabas sa atin, mga bagay na ginagawa natin, ito po ba ay nagpapakita ng kabanalan, ng buhay, o nagpapakita lamang ng kasalanan, karumihan at kamatayan? Ngunit katulad din po ng sinabi sa verse 5 at 6, tayo pa rin po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na malinis. Iyon ay sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa atin pong kasalanan, sa atin pong karumihan, upang makabalik po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya naman po sa ating paglilingkod, binibigyan niya po tayo ng habag at biyaya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na humingi ng tawad. Dapat po nating baguhin ang ating uri ng pag-iisip at tumugon sa Kanya. Sunod sa verse 10 hanggang 16. Sinasabi po dito kung sino ang makakakain ng banal na handog sa Diyos. Tungkol po ito sa pamilya ng pari. Makikita po natin dito na mga Levita ay pinagpala ng Diyos. Na kung tutuusin, sila ay mas nabiyayaan ng pagkakataon na kumain ng karneng baboy. Ng karne, sorry. Dahil sa bawat po nilang paghahandog, sila ay nabigyan ng pagkakataon na makain o kaya makibahagi din po dito. Ito ang paraan ng pagpapala ng Diyos sa mga Levita at sa kanilang pamilya. Sabi dito, kayong mga pari, ang inyong sambayanan lang ang makakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain ang mga panauhin o ang mga upahang manggagawa. Ngunit sa verse 11, maaaring kumain ng inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. 12, ay tungkol naman sa kung ang asaang anak na babae ay naikasal sa hindi pari, hindi na rin po sila makakabahagi. Hindi makakabahagi sa pagkain ng mga handog na ito. Ngunit sa 13, kung siya naman ay nabida o naghiwalay sa asawa at walang anak at muling tumira sa kanyang ama, siya ay maaaring kumain ng pagkain tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Ngayon, sa panahon po natin, lalo na sa mga naglilingkod sa church, naglilingkod sa simbahan, naroon ang pagpapala ng Diyos. Katulad ko, sa Gentile, dahil ako ay isa pong Levita, paano ko maipapakita o kaya maipapaabot ang pagpapala ng Diyos para sa aking katulong? Ako at si Ripple ay tuwang-tuwa na nakadalo ang kanyang anak sa Gentile at ang kanyang pamangkin dahil naunawaan namin na marami pong mga magulang lalo na sa Pilipinas ang kailangang magtungo sa ibang bansa upang magtrabaho at nais kong gamitin ang pagkakataon na ito upang ang aking katulong na isang nanay ay magkaroon din po ng pagkakataon na makasama ang kanyang anak. Kaya ginamit po namin ang aming sariling tahanan upang mapatuloy ang anak ng aming katulong at ng kanyang pamangkin. Pagkatapos, minsan ay hindi na namin kailangan dalhin si Samsam dahil magkakasama silang 4. Pagkatapos ay nagtungo pa sa Disney na magkakasama. Dito ako labis na nagpapasalamat.
At dito ko rin nakita na marami pang mga pamilya ang napagpala dahil marami po sa ating mga kapatiran sa anyo ang nabigyan ng pagkakataon ng kanilang mga anak na makadalo ng gentle. Katulad ko, dahil ako ay Levita, dati ko nang sinabi sa aking katulong na dati ko nang sinabi na hindi ganoon kalaki ang amin pong sahod. Ngunit ang aming katulong siya mismo ay nagsabi na dalangin niya na magkaroon ng Levitang amo. At naroon ang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin. At nakita ko rin kung paano ginagamit kami ng Panginoon, ako at si Ripple, upang maging pagpapala sa katulong namin. Ito ay isang halimbawa na nais namin gamitin upang mapalakas ang bawat isa na sa atin pong paglilingkod sa Diyos, maaaring ayon sa panuntunan ng mundo ay kulang po tayo sa maraming mga bagay, ngunit ginagamit mismo ng Diyos ang mga bagay na mayroon po tayo upang mapagpala ang mga taong nakatugnay sa atin. Sa pamamagitan mo ng iyong paglilingkod, ikaw pa rin ay gagamitin ng Diyos upang maging pagpapala sa iyong sariling pamilya at maging sa pamilya ng iba. Ito po ang pagpapala ng pagiging isang Levita. Sunod verse 17 hanggang 30. Verse 18. Ito ay mga bilin ng Diyos para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama nila. Sa verse 29, kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. Tungkol po ito sa mga handog na kusang loob na ibinibigay. Ano ang katanggap-tanggap sa Diyos? Hindi po ito handog na pangkasalanan o kaya ay handog na sinusunog, bagkus ay handog na kusang loob na ibinibigay. Bilang pasasalamat. Nabanggit po dito na mayroong mga kapintasan na hindi po tinatanggap ng Diyos. Sinabi po yan sa verse 22 hanggang 23. Sinasabi dito, huwag maghahandog sa kanya ng bulag, may bali, may sugat, may sakit sa balat, huwag ialay sa altar bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ng apoy. Pero maaring mag-alay ng handog na kusang loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ng isang bahagi ng katawan pero hindi maaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Dito sinasabi na hindi maaaring makapaghandog ang paring may bali, may kapintasan, bulag. Nabanggit po dito ang iba't ibang mga kondisyon. (23, 25, 25, huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin dahil hindi ko iyon tatanggapin. Pagdating po sa mga kapintasan na ito, sa isang banda, ang kabaliktaran po nito ay ang pagiging kumpleto.
Ipinapakita po nito na tayo po ba mismo ang atin po bang puso sa paglilingkod ay buo. Tinitignan ng Diyos ang atin pong motibo, intensyon sa paglilingkod. Sinasabi po dito na ang atin po bang intensyon sa paglilingkod sa Diyos o ang atin po bang kalooban ay buo sa paglilingkod sa Kanya. Ang atin pong paraan ng atin pong ugnayan sa Kanya. Sa atin pong mga buhay, mayroon po bang mga ganitong kapintasan o kaya hindi pagiging buo? Ngunit sa atin pong paglilingkod sa Diyos, marapat lamang na iwan po natin ang mga adiksyon, mga nakasanayang gawain. Pagdating po sa pera, o kaya pagdating sa sexualidad, o kaya sexual na kasalanan. Hindi po tinatanggap ng Diyos ang anumang uri ng adiksyon o kaya kasalanan o kaya kapintasan. Dito ipinapakita na atin po bang isinusuko sa Diyos o kaya iniharap sa Kanya ang bawat kapintasan, kakulangan na mayroon po tayo. Marapat lamang na dapat po nating lisanin ang Ehipto, ang bawat kasalanan, bawat nakasanayan, bagkus ay mag-focus sa kalooban ng Diyos dahil ito ang katanggap-tanggap para po sa Kanya. Dapat po nating sundin ng Diyos, dapat po nating tanungin ang ating mga sarili, anong level, anong antas ng paglilingkod ang mayroon po tayo ngayon, antas ng pagsunod ang kaya po nating ibigay sa Diyos. Dapat po tayong magkaroon ng buong puso, buong kalooban sa paglilingkod sa Kanya. Dito nais ko pong idugtong ang parabola na ginamit ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay katulad po ng isang malaking piging o kaya pista na kung saan inimbitahan po nila ang isang grupo ng mga tao upang dumalo ng piging na ito, ngunit marami sa kanila ang nagdahilan. Puno ng pagdadahilan. Gusto kong bumili ng ganito muna, gusto kong bumili ng hayop, ng lupa, kung kaya naman ang mga taong inimbitahan na ito ay hindi nakadalo. Pagkatapos, ang ikalawang inimbitahan ay mga tao na puno ng kapintasan, ngunit sila pa rin ay nakadalo at nabigyan ng pagkakataon na magdiwang sa piging na ito at kanila pong natanggap ang kaharian ng Diyos. Kaya makikita po natin dito na sa bagong tipan, ang Diyos ay hindi po nakatingin sa atin pong kapintasan, sa atin pong mga kakulangan, lalo na sa atin pong panlabas na itsura. Dahil kumpara po sa mga naunang inibitahan ng Diyos, sila nga ay mayaman, sila ay kumpleto, ngunit sa kanilang puso ay mayroong mga kapintasan at kakulangan. Ngunit ang mga tao na alam nilang mayroon silang pangangailangan, alam nila na sila ay kulang na kulang, kung kaya naman ang kanila pong pagnanais at kagustuhan na dumulog sa Diyos ay siyang katanggap-tanggap para po sa Kanya. Kaya naman sa bagong tipan, sa parabolang ito, kahit na sila ay puno ng kapintasan, puno ng kakulangan, ngunit dahil sa mga kakulangan na ito ay labis din ang kanilang pagnanais sa Diyos. Kaya naman po dito sinasabi na kung tutusin ang tinitingnan ng Diyos ay ang atin pong puso, ang ating intensyon, ang atin pong buhay, ang atin pong paraan ng paglilingkod at pagsunod sa Kanya.
Kung tayo man po ay mayroong mga kapintasan, ngunit sa kabila nito ay mayroon po tayong pagnanais na dumulog sa Diyos, tayo pa rin po ay mabibigyan ng pagkakataon na maranasan ang kaharian ng Diyos. Kaya naman po ngayon, atin pong siyasatin ang ating buhay. Gaano po natin ninanais ang presensya ng Diyos? Gaano po natin ninanais na lisanin ang Ehipto at nang makabalik sa Panginoon? Ito po ang paraan ng Diyos ng pagtingin sa mga kaloob na mayroon po tayo o kaya sa paglilingkod na mayroon po tayo sa marketplace man sa atin pong pamilya. Dapat po nating naisin na maglingkod sa Diyos, maghandog sa Kanya, at tignan kung gaano po kabuo ang ating buhay lalo na sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Naway pagpalain ng Diyos ang Kanyang buhay na salita. Panginoon, handa kami na mabukod para sa iyo. Tulungan mo kami na lumakad sa iyong kalooban. Maging pari. Maging lingkod, maging sisidlan na naibukod para sa iyo.
Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos na banal. Sinasabi niya sa kanyang salita, ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo. Panginoon, narito kami ngayon at nais naming pumasok sa iyong uri ng kabanalan dahil Ikaw ay banal na Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na makadulog sa iyong presensya, sa iyong banal na presensya. At sa tulong ng iyong liwanag, Panginoon, kami ay makakatanggap din ng kaliwanagan. Atin pong sabihin sa Diyos ang atin pong pagnanais na dumulog sa Kanya, sa Kanyang presensya, sa Kanyang liwanag. Naisin po natin na purihin siya ayon sa katotohanan at ayon sa kanyang ngalan na puno ng kabanalan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na banal. Ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, ng iyong pagsasakripisyo, at sa muling pagbuhay ng Panginoong Hesus, kami na ngayon ay nabibigyan ng pagkakataon na dumulog sa iyong presensya. Ang pusong ito na nagnanais ay nasa amin. Atin pong idalangin ang presensya ng Diyos at nang tayo po ay mabukod, malinis, tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya, sa Kanyang banal na templo. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng mas malalim na pagnanais. Tanggapin ang Kanyang habag at biyaya. Sa banal na templo ng Diyos, tayo po ay makapaglilingkod. Ito ay biyaya ng Diyos para sa atin, na tayo po ay Kanyang tinawag upang maging banal pari. Sa Kanyang santuwaryo, tayo nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Siya ay Diyos na naglilinis, nagbubukod sa atin upang tayo ay maging banal, tayo ay maging karapat-dapat, tayo ay maging makatwiran. Panginoon, narito kami na nagnanais ng iyong presensya. Ang iyong buhay, ang patuloy, ang iyong presensya, ang patuloy na pupuno sa amin. Panginoon, sa umagang ito, sa iyong pagbubukod sa amin, paglilinis sa amin, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay. Tayo po ay maaaring maghanap ng kapareho at hayaan po natin ang banal na Espiritu na liwanagan po tayo. Ipakita sa atin ang anumang simbolismo o kaya'y signos ng kamatayan. Hayaan ang banal na Espiritu na liwanagan po tayo at na makita po natin ang ating mga kakulangan, kamatayan, upang tayo po ay makabalik sa Diyos, upang tayo po ay maging mga lingkod o kaya sisidlan na nagbibigay buhay. Atin pong ipanalangin ng bawat isa. Maaari po natin gamitin ang verse 4 hanggang 8.
na bilang maharlikang pari, bilang banal na pari at piniling lingkod ng Diyos. Lahat po tayo ay kanyang tinawag bilang mga pari. Ngunit mayroon po bang mga bahagi ng ating buhay na may bahid karumihan? Mga bagay na ating sinasabi, mga bagay na ating hinahawakan, mga bagay na ating naririnig. So kung saan man po tayo tumitindig o kaya tumatayo, namamalagi. Tayo po ba ay may bahid ng karumihan o kaya nagiging dahilan ng karumihan sa iba? Ang atin po bang mga salita ay puno ng kadiliman, karumihan? Maaring sa panlabas na itsura ay hindi po natin ito makita, ngunit sa atin pong puso, ang mga karumihan na ito ay kitang-kita. Ngayon, atin pong tanggapin ang banal na Espiritu. Ang Panginoon ay mayroon pong mga panuntunan pagdating sa kanyang mga lingkod, ngunit siya din ay Diyos na nagbibigay habag at biyaya. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makadulog pa rin sa Kanya. Panginoon, patawarin mo kami bilang mga magulang na dahil sa amin pong mga pinagkakabalahan, nakakalimutan namin, O Diyos, na ipakita ang dapat na uri ng pag-ibig sa amin pong mga pamilya. Ang amin pong paraan ng pagbibigay pag-ibig, akala namin ay sapat na, ngunit Panginoon, patawarin mo kami. Na sa amin pong pagtugon sa iyo, madalas ay naaapektuhan kami ng mga sistema, ng pagmiministeryo, at nagiging dahilan ito kung kaya nagiging kulang kami sa dapat na uri ng pag-ibig at kabutihan. Ngunit Panginoon, tinawag mo kami, binigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Pakalinisan mo ang amin mong mga bunganga, ang amin pong mga kamay, ang amin pong mga paa, upang ang amin pong buhay ay patuloy na daluyan ng tubig na nagbibigay buhay. Ang lahat ay dahil sa iyong habag at biyaya. Panginoon, maraming salamat. Kami din po, Panginoon, ay dumadaing sa iyo. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Atin pong italangin sa Diyos ang banal na Espiritu at nang tayo po ay makumpleto, mabuo. Na kung hindi dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay hindi malilinis. Na kung hindi dahil sa Diyos,
na puno ng kabanalan, hindi rin po tayo malilinis. Naway punuin po tayo ng banal na Espiritu. At nang tayo ay mag-focus sa Diyos lamang, atin pong idaing sa Kanya ang uri ng kabanalan na dapat po nating matanggap. Tayo po ay tumaing sa Diyos. Tayo po ay tumayo. At atin pong purihin ang Diyos. Idalangin sa Diyos ang atin pong paglilinis. Naway tanggalin ng banal na Espiritu ang mga bagay na hindi dapat sa atin. Banal na Espiritu, ikaw ay aming kailangan. Dahil sa iyo ay alam namin na kami ay tinawag upang maging banal na pari, upang maging banal na bayan. Atin pong papurihan ng Diyos. Isuko sa Diyos ang atin pong mga buhay. Tayo po atin pong idalangin ang kabanalan sa atin pong mga buhay at atin pong ipagkaloob sa Kanya ng buo ang atin pong mga buhay. Manatili lamang sa Kanya. Naway ang Kanyang kalwalhatian ang siyang maghari sa atin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin anumang mga bagay na nais po nating ipagkaloob sa Diyos o kaya isuko sa Kanya. Atin pong sabihin. Anumang nais mong isuko sa Diyos, ipagkaloob sa Kanya, maaari po ninyo itong sabihin sa Diyos. Naway ang lahat ng ito ay maibigay sa Kanya. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga buhay. Ngayon, atin pong siyasatin, mayroon po bang mga bahagi ng ating buhay na puno ng karumihan o kaya may kapintasan? Atin pong idalangin ang habag at biyaya na nagmumula sa Diyos upang Kanyang tanggalin ang lahat ng ito at nang buo niyang matanggap ang atin pong mga handog.
Atin pong ibigay ang ating buhay sa Diyos, ang atin pong katawan. Ngayon lamang ay ipinanalangin po natin na magkaroon po tayo ng buong uri ng paghahandog sa Diyos. Kaya naman atin pong ibibigay sa Kanya ang atin pong mga puso. Atin pong ibigay sa Diyos ang atin pong buong buhay. Ipagkaloob sa Kanya. Tayo po ay dapat na walang kapintasan magkaroon ng uri ng paghahandog na katanggap-tanggap sa Diyos. Atin pong ibibigay ang atin pong buhay. Maging karapat-dapat sa harap ng Diyos, kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Atin pong ipagkaloob ang atin pong mga buhay. Atin pong ipagkaloob ang ating buhay sa Diyos. Dapat na maging karapat-dapat sa Kanya. Sa atin pong paglilingkod, uri ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Kanya. Panginoon, kami ay handa, kami ay narito. Atin pong ipagkaloob sa Diyos ang atin pong mga buhay magamit. Maging mga lingkod ng Diyos. Maging mga banal na pari. Panginoon, naway pakinggan mo ang bawat naming daing. Narito kami at ang nais namin ay ang ipagkaloob ang lahat sa iyo. Ngayon, hindi lamang po natin ihandog ang ating pong mga sarili, pagkus ay dapat na maging komunidad na nagbibigay buhay, na sino man pong magkakaroon ng ugnayan sa atin pong buhay ay magiging banal din, magkakaroon ng probisyon, at mabibigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng mga bagay, probisyon na mula sa Diyos. Ngayon, una po naming tinatawagan ang sino mang mayroong mga katulong sa kanilang mga bahay o kaya mga tumatanggap sa kanilang tirahan ng mga bisita. Tayo po ay alulod ng pagpapala. Tayo ay nagbibigay buhay. Kung madalas po kayong
nag-host o kaya tumatanggap ng mga bisita sa inyong mga tahanan, kayo ay nais na pagpalain ng Diyos. Dahil sino mang pumapasok sa inyong mga bahay ay patuloy na napagpapala. Tayo po ay magtungo dito. Ipanalangin ang atin pong mga buhay dahil tayo po ay ginagamit ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Ngayon, para po sa iba, atin pong ipanalangin na dapat din po tayo maging life-giving community. Mga sisidlan na nagbibigay buhay upang mga taong naiuugnay sa atin ay mababago. O kuya, sa inyong mga tahanan ay mayroon pa rin po kayong mga Diyos-Diyosan. Nais din po namin kayong ipanalangin. Para po sa mga nasa harapan, ganun din po sa akin. Ako ay natutuwa dahil mayroon din po akong katulong sa aming bahay, ngunit mayroon din kaming mga komunidad na mga katulong na ito. At nais namin silang pagpalain ngayon. Ano mang mga bagay na atin pong ibinibigay, ipinagkakalob sa kanila, tayo po ay pagpapalain ng Diyos ng higit pa. Naway patuloy po tayong tulungan at pagpalain ng Diyos at nang magamit po ang atin pong buhay, ang atin pong kalakasan, ang atin pong mga pinagkukunang yaman upang maging pagpapala sa iba. Bawat kapatiran, atin pong ipanalangin ang inyong mga sarili. Panginoon, pagpalain mo kami. Kami ay nagpapasalamat sa mga kapatirang narito dahil kami ay bukas loob na pinapatuloy ang mga tao sa aming mga tahanan upang kanila pong matanggap ang biyaya ng puno ng buhay. Nais po naming maging mga lingkod mo, maging mga maharlikang pari, na hindi nagkukulang, bagkus ay patuloy na napagpapala, upang maging pagpapala sa iba. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming tulungan, upang kami po ay maging pagpapala sa iba. Ngayon ay atin pong pagpalain ang iba pa na maging pagpapala sa iba upang sila ay maging pagpapala sa mas marami pang mga tao. Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag upang kami ay maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin at sa mga naninirahan sa amin. Panginoon, gamitin mo kami upang kami ay maging mga uri ng mga tao na handang maglingkod. Dahil ang mga taong naglilingkod ay patuloy mong pinagpapala. Ang mga handang maglingkod sa iba ay magiging pagpapala din.
Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isang narito. Mayroon kayong puso na handang magbigay. Nagbibigay sa Diyos, nagbibigay sa mga tao. At ang mga tao ay patuloy na mapagpapala dahil sa inyo. Patuloy kayong palain ng Diyos upang maging puno ng buhay. Na dahil sa kabanalan na inilalagay ng Diyos sa inyo, pagpapala na ibinibigay sa inyo, ang kalwalhatian ng Diyos ay patuloy na makikita sa buong mundo. Dahil sa inyong buhay ay makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa iba't ibang mga henerasyon, iba't ibang mga bansa. Kayo ay gagamitin ng Diyos upang ang lahat ay maging puno ng buhay para sa kanyang ikapupuri. Purihin ng Diyos sa pangumagang debosyon dito. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.